ang kakaiba sa notorious na grupo ng mga scammer na ito? Mga real estate developer ang tina-target nila para tiyak na may pera. So, Lucy, yung system nila ay, kunwari, bibili sila ng bahay at lupa dun sa biktima nila. Pag nakuha na nila yung loob ng kanilang biktima, doon na nila ipapasok yung alok nilang business partnership. Pero ang kailangan gawin ng biktima, mag-abono ng napakalaking halaga ng pera. Dahil feeling niya partner na siya. Yes. Limang taon ng real estate developer si Joy. Malaki ang halaga na inilalabas nila para bumuo ng mga bahay na ibinibenta nilang mag-asawa. Kaya mahalaga raw kay Joy na hindi niya palampasin ang bawat pagkatok ng oportunidad. Dapat laging bukas ang pinto sa mga papasok na kliyente. Bihira ka talaga makakita o makakilala ng bibili ng property na cash. Kami rin mismo, nagre-resort din kami to social media to promote our real estate developments. Hindi raw mabilis ang pagkita ng malaki sa ganitong uri ng negosyo. Kaya nang dumungaw sa bintana ang pagkakataon niyang maka-jackpot, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Baka raw kasi ang nagpakilalang kliyente na si Dan Martinez na ang susi sa kaching-kaching. Nung nag-inquire sa amin, nung around May 20, hiningi niya yung number ko, binigay ko sa kanya. Mga ilang linggo nakaraan, tumawag naman siya, nagpa-schedule din siya ng viewing dun sa property. Parang maganda ang kutob ni Joy. Malakas kasi ang datingan ng kliyenteng si Dan Martinez. Nakita mo na, medyo may kaya kasi naka-SUV, may driver, may mga suot na ginto, tapos parang mga branded yung damit, tapos meron siyang clutch na may mga laman na cash bundle. So, inisip namin, talagang big time to, kaya bumili ng cash na property. So, babalik na lang sila ulit para pakita sa uncle niya kung magustuhan ng uncle, saka bibilhin yung bahay. Pero nag-iwan pala ng kamalasan ng kliyenteng si Dan Martinez paglabas ng pintuan ng bahay. Siya ang tatawagin nating suspect number 1 sa mangyayaring pambubudol daw kay Joy. Pagkatapos ng 2 linggo, nag-inquire naman ang isa pang big-time raw na negosyante kuno na nagpakilalang si Archie Cruz. Tapos tinanong niya lang yung mga detalye ng property, kung magkano, kung negotiable ba. Tapos sabi niya, tatawag siya ulit para magpa-schedule ng viewing. Wala palang sinabi ang ibang kliyente na kumausap kay Joy. Ito palang si Archie Cruz, importer daw ng mga produkto galing sa ibang bansa. Wow, ikaw na! Yung mga branded canned goods na mamahalin yung kanyang mga ini-import. Nagdala siya ng sample. Binigyan niya kami ng canned goods, mga imported na juice. Sa nangyaring pambubudol daw kay Joy, isa rin kaya si Archie Cruz sa mga biktima o siya kaya ang mambubudol talaga? Kaya markahan na natin si Archie Cruz bilang suspect number 2. Pagkatapos lamang ng 2 linggo, bumalik at nakipagkita ulit ang suspect number 1 na si Dan Martinez kay Joy. Bit-bit na niya ang tiyuhin daw niyang si Leo Alejandra na interesado rin bumili ng bahay at lupa. Kung importer si Archie Cruz, exporter naman daw itong si Leo Alejandra. Exporter siya ng hipon, tiger prawns sa Japan. So, yung mga dinidistributan niya ng hipon, mga hotel, tapos yung mga cruise, mga ship. Siyempre, iisipin mo, exporter ng hipon. Capable siya na magbayad ng cash dun sa property. Mamarkahan na rin natin si Leo Alejandra bilang pangatlong suspect sa kwentong ito. Siya na nga kaya ang mambubudol? Bago pa makabili ng bahay at lupa, itong si Leo Alejandra nagdrama pa. Hindi na siya makakapag-export pa at mawawala ng trabaho yung mga tao niya. Tinatanong niya na baka may kakilalang importer. Baka raw ito na ang susi para maka-good shot si Joy sa buyer niya. Kaya nagpresenta na siyang tumulong. Tutal, may kilala naman daw siyang importer, si suspect number 2 na si Archie Cruz. Naalala naman namin na importer nga pala itong isa pa naming buyer. Baka pwede namin i-connect na lang silang dalawa.
Tinawagan ko, sinabi ko na baka makatulong siya, may kilala akong naghahanap ng ganitong klaseng produkto. Ang pangalan niya ay Peneus Monodon na pampatulog ng tiger prawn. Tapos ang origin niya is Ecuador. Pinangakuan si Joy ng nakausap niya na si Leo Alejandria ng higit 1 milyong piso bilang finder's fee. 1 milyong piso. Ang dami nang mabibili niyan sa panahon ngayon. Kapalit daw ito ng tulong niya sa paghahanap sa katuwang sa negosyo. Pero ang sistema, kapatid, ito na pala ang magiging alas ng mga umano'y mambubudol para maisahan si Joy. Si Joy ang parang naging middleman ng exporter daw na si Leo Alejandria at importer namang si Archie Cruz. So, kami naman, medyo okay din ha. Siguro mga 3 oras, tumawag yung si Archie Cruz. Ginawa niya, nagdala siya ng sample dito. Sabi niya, ingatan namin kasi ang benta pa nga niya is 21,000 per box. So, tinawagan din namin si Leo Alejandria. Sabi namin, sir, may available na sample dito. Daanan niyo na lang po sa bahay, tingnan niyo kung okay. Pagkabigay namin ng kahon sa kanya, sobrang saya niya. Talagang niyakap niya yung kahon na ito yung hinahanap ko. Tulad ng ipinangako ni Leo Alejandria, nakatanggap nga siya ng 25,000 pesos. Finder's fee raw yan dahil nga nakakuha siya ng importer na si Archie Cruz. Pwede pa raw lumaki ang mala-jackpot price niya kung makakakuha siya ng 150 boxes na mga produkto na may halagang mahigit 3 milyong piso. Sabi ni Joy, challenge accepted. Pero gipit na raw sa oras si Leo Alejandria. Kailangan daw munang may mag-abono para makuha ang mga inimport na produkto. Kaya hirit nila kay Joy, baka naman. Pag hindi natin inabunuhan, mawawala yung stock. Baka ma-disappoint itong si Sir Leo Alejandria, baka maka-apekto dun sa pagbili ng property. Tapos paulit-ulit kami tinatawagan ni Archie, kinukonsensya kami. So, naglabas kami ng 1.3 million in cash. Nagkita kami sa bangko mismo, kaliwaan ito. Nag-issue si Archie Cruz ng delivery receipt. Nakasulat din doon yung balanse pa namin na 1.8 million. Sabi niya, doon sa delivery receipt, ang nakalagay doon is RM Chan Trading na located sa Caloocan. Budol alert! Maging maingat sa pakikipagtransaksyon sa mga bagong kakilala, lalong-lalo na sa pagpapahiram ng pera. Huwag na huwag bumunot kahit isang kusing sa bulsa. Nag-iwan ng collateral sa hiniram na pera si Leo Alejandria. Mga high-quality product daw na galing sa ibang bansa. Pero hindi binuksan ni Joy ang kahon. At ang laman ng kahon ay asin. Hindi na raw siya binalikan ni Leo Alejandria. Wala na rin paramdam pagkatapos si Archie Cruz. Naglaho na rin parang bula si Dan Martinez. Sina suspect 1, 2, 3, parang sa jeep, nag 1, 2, 3 rin. Nakakapanlumo kasi imagine, pinaghirapan mo yung pera na yun eh. Kung mahina kang tao, talagang maglulupasay ka eh. Sa social media nila natuklasan na notorious daw na estafador ang 3 umano'y mambubudol. At kadalasan nilang target ang mga nasa real estate business. Nagsisimula sa pagbili ng bahay at lupa ang drama nila. Nagsampa na ng reklamo si Joy para panagutin ang mga umano'y mambubudol na parang walang kaluluwa sa panloloko ng kapwa. Hanggang ngayon ay nagtatago pa rin sa batas sina Dan, Leo, Archie. Anumang impormasyon tungkol sa kanila, maaaring ipaalam sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Namulat ngayon si Joy na hindi pala lahat ng pintong magbubukas sa'yo dapat mong pasukin. Dahil baka ang akala mong magdadala sa'yo sa maganda, patibong pala. Hindi sa lahat ng pagkakataon, makasisiguro tayo sa ipinapakita ng ibang tao. Mag-ingat kung kanino magmamagandang loob para hindi tayo maloko. Ako, si Ria Fernandez, yan ang aking Budol Alert.